Muling tiniyak ng PhilHealth na may benefit package para sa mga pasyenteng may dengue. Una na rin nilang inanunsyo na itinaas ang coverage rate para sa hospitalization ng severe dengue cases ng hanggang 193%, kasunod ito ng pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. At para po pag-usapan yan, makakasama natin si PhilHealth President Dr. Edwin Mercado. Magandang tanghali po sa inyo, Doc. Magandang tanghali, Angelica, at sa lahat ng ating tagapakinig. Magandang tanghali po. Angela po, Doc. Angela pala, sorry. Pasensya na po. Wala pong problema. Thanks for joining us po today. Unang-unang katanungan po, epektibo na po ba itong hanggang 193% benefit package para nga po dito sa severe dengue cases? Opo, effective na po yan. Pero hindi lang po yung pinaka-severe dengue ang ating tinitingnan. Ano po? Meron po tayong mga access points doon pa lang po sa mga iba't ibang stages po ng dengue. Usually po yan, nag-uumpisa kasi ng may lagnat ka muna. Hindi pa po tayo tiyak na talagang ito ba ay mag-progress o magiging critical. So yun po, pag maaga pa lang, pwede na tumangguni kaagad doon sa mga consulta clinic. Yun po yung kung saan na meron na rin po mga pangunang laboratoryong ginagawa. Pagkatapos po, yung critical phase po, yan po yung pagka nagkaroon na po ng mga pagbaba ng platelet at yun po yung talagang kung kailangan pong pumunta na sa ospital. Meron pong for mild cases na hanggang 19,500 at meron naman pong for severe cases kung saan po kailangan na magsali ng dugo, may mga karagdagang examinasyong ginagawa ng almost 47,500 pesos. Ayun ang naman coverage po. po. Opo. And paano po pala, Doc, kasi may mga cases tayo na babalitaan na hindi lang po isa, dalawang beses nagkakaroon ng dengue yung isang specific patient, minsan 3 beses. Mako-cover din po ba ito ng PhilHealth kung ilang beses po siya nagkaroon ng dengue? Opo, yung pong pagkakaroon po naman ng dengue, kahit may relapse na tinatawag, wala na po tayong limitasyon ng single period confinement. Pwede pong basta po nagkataon na nabinat o meron pong mga nagkaroon po ng mga potential na additional complications after the first confinement. Yun po i-cover pa rin po. Paano po yung mga outpatient? Ayun nga po, pagka symptoms pa lang na may lagnat, pangunang bahagi na di pa naman tiyak kung talagang magiging malala, doon po yung sa konsulta. Yun po yung mga tinatawag na primary care clinic. Okay. Pagka nag-uumpisa pa lang po. Right. Doon po sa mga ibang reports namin na po, majority daw po ng mga nagkakaroon ng dengue, mga kabataan. Sila po ba ay, kumbaga, ay makaka-avail din po nitong benefit package? Opo, dito lahat ng lukas, ano man po ang kalagayan. Yes, So yan Doc? po ay covered po across all age group po yan. Bukod po dito sa dengue package natin, Doc, ano pa po yung mga nakalinyang dagdag benefit package ng PhilHealth? Meron po tayong kaluluntad lang na kung tawagin namin ay outpatient benefit for emergency cases. So yung pong datihang kailangan manatili sa ospital ng 24 oras para makover po ng PhilHealth. Kapag kayo po ay critical or urgent or emergent na sinasabi at pumunta sa isang emergency room, di ho kailangan ma-admit o tumigil ng 24 oras, i-cover na rin po yung inyong mga laboratory procedure. Yun lang po, meron pong tinatawag na fixed fee procedure at depende po sa hospital na pinupuntahan po ng ating mga miyembro, may maaari pong mga excess ng konti po. Pero substantially po ay mako-cover na yun ng ating ER outpatient benefit package. So, a few weeks ago po, nag-declare ang Quezon City na mayroong nga pong dengue outbreak at meron din po ilang mga lugar pa rin po sa atin dito na may mga dengue outbreak na rin po. Kumusta po yung response po ng PhilHealth doon sa mga areas na may mga dengue outbreak? So, ang nangunguna po dyan sa mga outbreak areas ay ang Department of Health. Yeah. Nire-ready po nila yung kanilang mga health centers at saka po yung mga hospital. Ang PhilHealth po ay kami sumusuporta po. Kung ano po ang mga kailangang bayaran sa ating mga
public hospitals na nagbibigay po ng mga benepisyo at mga serbisyo sa ating mga dengue cases ay agaran din po naming binabayaran. Ang guidance po binibigay namin sa aming mga regional units, yan po sa area na sinabi nyo, ay medyo po bilisan yung pagpo-process ng claim. Opo. Taking this opportunity na rin po para tanungin po kayo tungkol dun po sa backlog payment po sa mga ospital natin. Nasaan na po tayo pagdating po dun sa ganung usapin? Ilang porsyento na po? Ang kalimitan pong nagiging sanhi ng backlog payment po or denied claim, Oo. kung pagsasama-samahin natin, ayun pong pagka-lapse po nung payment period. Meron po kasing nakatakdang 60-day ho mula nung ma-discharge ang pasyente. At ito po ay automatically pong dinideny kasi sa loob na po yan ng computer program natin po medyo hintayin lang po natin yung mga susunod na araw, hopefully within the week or next week, meron po kaming ihahatid na balita tungkol dito. Okay. Medyo hinihintay lang po nating balangkasin po yung implementing rule. Right. Para po pag in-announce namin ay tuloy-tuloy na. Alright, maraming salamat po sa inyong oras sa President Dr. Edwin Mercado ng PhilHealth.